Magandang araw! Ngayon po ay pupunta po kami sa Rizal Shrine kung saan si Dr. Jose Rizal pinanganak. So samahan niyo po ako ngayon at libutin natin yung Rizal Shrine. Tara! Ito na nga, lumabas na nga po kami ng subdivision. Tapos kasama ko po yung asawa ko. Siya po yung driver, syempre. Tapos yung mama ko, yung pamangkin ko at saka yung anak kong si Glenn. Galing po kami ng General Trias at dadaan po kami dito sa Dasmariñas. First time din po namin dumaan dito kasi hindi din kami nakakapunta pa ng Dasmariñas. Ayan, nadaan kami sa simbahan nila. Liligo kami dito sa kaliwa dahil dadaan kami sa Calax o Cavite Laguna Expressway. Bagong gawa yung daan nila dito. Tapos yan, nakikita nyo na andyan na yung toll gate. Magbabayad na naman tayo dyan. Buti na lang may laman pala yung RFID namin. Umalis po kami ng bahay bandang alas 12 na po ng tanghali dahil hindi naman talaga kami nagplano na pumunta dito sa Calamba, Laguna eh. Nakita lang namin sa sa Google na 1 oras lang yung biyahe kaya sabi namin sige kakain na lang tayo ng tanghalian tapos aalis na tayo agad. Kapag nakapag-expressway naman tayo is mas mabilis naman kumpara doon sa service road. Kaya 1 oras lang mahigit yung biyahe namin from General Trias to Calamba, Laguna. Pero ito na nga may twist tayo kung ano nangyari sa amin. Abangan nyo na lang po mamaya kung ano nangyari sa amin, bakit natagalan kami. Tapos dyan po sa kanan is papunta po yung silang. Tapos dito kami sa kaliwa dahil papunta kaming Santa Rosa, Laguna. Tingnan mo, ang ganda naman ng paligid kapag ganyan yung biyahe mo eh, hindi ka naman maboboring talaga. Habang nasa biyahe kami, ang ingay namin kasi ang ganda nga ng paligid tapos ang ganda pa ng yung kalsada, konti lang yung dumadaan kasi nga palagi namang mababayad ng toll fee kasi ang daming toll gate dito. Tapos yan, sa Santa Rosa na nga kami, papasok na kami sa Santa Rosa. Tapos yung labasan dyan is yung SLEX na. Hindi ko kita ba? Ako nalagay yung puso. Ako nalagay yung trikot. Awa. Wala ka yan. Ayan, dadaanan naman kami ng toll gate. Tapos yung toll fee is may 45. Yung iba is 180. Ganun. Bale, 4 na toll gate yata yung nadaanan namin. Hindi ko na nakalimutan ko. Hindi ko na bilang. Buti na lang may laman pa yung RFID namin. Tapos yan. Ayan na yung sa kanan, yan yung SLEX, yung South Luzon Expressway. Nakadaan na din kami dyan nung napunta kami ng Liliw, Laguna noon. Tapos ito na nangyari. Nakarating kami ng Batangas. Kasi ito si Clet, ang kulit. Tingnan niyo po. Welcome Province of Batangas. Imbis na nakarating kami ng maaga na-extend kami ng 30 minutes dahil lumagpas nga kami, nakarating kami ng Batangas. So umikot na naman kami dahil walang ikutan dito sa expressway talaga. So sobrang layo. Ayan, nakita na namin yung bundok Makiling, ayan Mount Makiling. Pero ang ganda din yan tingnan. So sulit na rin yung biyahe namin kahit lumagpas kami. Ito kasi si Glenn, ang kulit-kulit na gustong pumunta sa harap kasi gusto niya kumandong sa akin sa harap para makita daw niya yung view. Sabi ko wag na, tapos yun. Sabi ko sa asawa ko na sana kakanan ka na para iikot na tayo papuntang Calamba dumiretso yung asawa ko kaya ayan lumagpas kami at nakapunta kami sa Batangas. Ayan po si Maria Makiling nakahiga. Tapos ayun, bumalik na nga kami, pupunta na kami ng Calamba. Kasi alas 4 ng hapon magsasara na yung shrine ni Jose Rizal. Ayan na, nakita na namin yung monument. Tapos dumaan na kami sa SM Calamba. Tapos nakadaan din kami dito sa College ng Laguna. Ayan po. So yan, nandito na nga tayo. Excited na yung mga kasama ko. Tapos yan, simbahan po yan ng Saint John the Baptist sa katabi ng bahay ni Jose Rizal. Tapos yan po yung bahay nila. Excited na ako kasi nakita ko yung ganina sa Google yung batang nakatayo doon sa likod ng bahay nila doon sa bakuran. Kulto ni Jose Rizal nung maliit pa siya. Tapos ayun, pumasok na nga kami, nagmamadali kami. Hindi naman siya masyadong mainit pero malinsangan lang. Ayan na, papasok na tayo. Pumasok na nga kami agad dyan. Ito po palang bahay ni Jose Rizal ay replika po pala ito ng original na bahay talaga ng mga Rizal. 2 taon nang ginugol ni Francesco Mercado, ama ni Rizal, upang buuin ang original na tahanan ng mga Rizal. Kinumpiska ng pamahalaang Espanyol ang tahanan noong 1891 at muling tinirahan ni Pasiano, kapatid ni Jose Rizal, ang tahanan noong himagsikang Pilipino, ngunit muling nakuha ng mga pari.
Ngunit, nung ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi nagtagal nagiba na rin. So, binili ng pamahalaan ang natira sa tahanan ng mga Rizal sa halagang 24,000 pesos. At noong taong 1949, nang ipasa ni Pangulong Elpidio Quirino ang kautusang tagapagpaganap bilang 145 na naglalayong muling itayo ang tahanan. Tapos yung mga batang Pilipino mag-aaral ang nagbigay ng karamihan sa pondo para sa proyekto. Samantalang si Juan Nakpil ang nangasiwang arkitekto dito. Pasok na kami kanina guys, pero lumabas po kami ulit. Naghanap kami ng mga kainan na karinderya dyan sa tapat dahil nagutom nga kami. Kasi alas 3 na kami dumating dito. Tapos alas 4 na, sasara na nila kasi hanggang alas 4 lang. Tapos yung pagkatapos namin kumain, bumalik naman kami sa loob. Tapos yan, nag-pictorial na. Alam niyo naman, mahilig po talaga ako sa mga historical sites dahil gusto ko talagang makita yung nakikita ko sa libro lang noon, yung sa Civica at Kultura, sa Aralin Panlipunan. Kaya sabi ko, kapag nakarating ako ng Maynila, pupuntahan ko yung mga historical places, kagaya ng Intramuros, tsaka sa Dambanang Aguinaldo at syempre dito. Tapos ayan, pumasok na nga po kami, may donation box din sa gilid. Tapos ito yung Gallery 1, ang Kaliwanagan. Tapos pumasok na kami dyan sa loob. At makikita natin dyan yung family tree ni Jose Rizal. Tapos dyan may mga quotation, makikita pa sa No Limitang Here ni Jose Rizal. Tapos yan po yung parang miniature ng si Teodoro Alonso, yung habang nagbabasa sila ng libro kasama si Jose Rizal. Dahil si Teodoro Alonso, yung nanay ni Jose Rizal, siya po yung unang guro niya. Siya ang nagturo magbasa at magsulat. Tapos kapag nag-aaral silang dalawa, pag napagod na si Jose Rizal, ay binabasahan siya ng kwento ng kanyang nanay. Tapos yung kwento ng gamo-gamo na naglalaro doon sa lampara, yan, nabasa ko rin yan noon. Dito sa silid na to, dito nag-aaral palagi si Jose Rizal at ng kanyang nanay na si Doña Lolay. Isang gabi daw ay tulog na ang lahat, silang dalawa na lang yung naiiwan dyan na nagbabasa ng libro. Si Jose Rizal ay inaantok na at hindi na masyado nakikinig sa kanyang nanay, kaya naisipan ni Doña Teodora na magkwento. Kaya yun, nabuhayan na nga si Jose Rizal at doon nabuo ang kwento ng gamo-gamo. Tapos dito naman sa kabilang silid ay nakita ko na din yung mga, yan po, makikita po natin dyan sa mga libro na yan ang mga pangalan ng kapatid ni Jose Rizal. Una ay si Saturnina na siya ang panganay, tapos ikalawa ay si Pasiano, yung isang lalaki nila. Pangatlo ay si Narcisa, ang pang-apat ay si Olympia, at ang panglima ay si Lucia, pang-anim si Maria, at pang-pito po si Jose Protasio, o kilala nating si Dr. Jose Rizal. Ang pang-walo ay si Concepcion, si Josefa ang pang-siyam, si Trinidad ang pang-sampu, at si Soledad naman yung bunsong kapatid ni Rizal. At ngayon po ay dadako tayo dito sa kabila na may sulat kamay ni Jose Rizal, yung tinatawag nating katutubong panulat, ang baybayin. Yan yung sinaunang panulat ni Rizal. Ito pong original nito ay nakalagay po doon sa National Library ng Pilipinas. Gusto ko sanang puntahan yun kasi nasa tapat lang yun ng opisina ng asawa ko sa May Calaw. At dito na lang po, dito naman nakalagay yung mga transcript niya, tsaka yung mga baptismal certificate niya. Diyan nga po siya, pupuntahan natin mamaya yung simbahan kung saan siya bininyagan. Nandiyan lang sa tapat ng bahay. Tapos nandito naman sa kabilang kwarto meron ako nakitang yung isang malaking gong. Itong sahig na inaapakan ko, yan po talaga yung original na sahig ng kanilang bahay. Siyempre, lumang-luma na ito, kaya na-curious nga ako, kaya hinawakan ko yung ito sa gilid para mahawakan ko din yung mga hinahawakan nila noon, kaya hinawakan ko talaga. Ayan, hinawakan ko. Ito yung mga laman ng bahay nila dito sa baba, sa silong. Ayan. Diyan yung mga nakikita yung mga istorya natin, kasaysayan ng mga Pilipino. Nakasulat dyan yung mga importanteng nangyari. Yan po yung dapitan kung saan pinatapon po si Jose Rizal ng 4 na taon. Oops,
Ito po yung litrato ng tatay niya, si Francisco Mercado, at saka yung nanay niya na si Teodora Alonzo. Ito po sa baba, ito po yung mga original na mga damit po. Ito po yung kamison at yung luntiang kimona na gamit ng mga Rizal noon. Dito naman po nakalagay yung mga resibo at saka yung mga sidula nila. At ito naman po yung sapatilyang gawa ni Leonor Rivera, isa sa kaniyang mga kasintahan. Guys, wag po kayong mainip ha. Malapit na tayong aakyat doon sa ikalawang palapag ng bahay. Titingnan muna natin dito sa baba. Ito may mga portrait dito. Yung nagbabasa silang dalawa ng kanyang nanay. At dyan po sa gilid nakasulat po yung mga kung anong taon po siya nag-aral, nagsimula nag-aral. At saka yung mga, basta dyan po yung mga educational background niya makikita. Tapos dito sa gilid may mga libro. Ayun guys, namangha ako dito kasi nakita ko yung batang Rizal. Ayan no. Tsaka ang gwapo niya pala. Nung kabataan niya. Tingnan nyo naman oh. Tingnan nyo naman. Kaya pala nagkaroon siya ng isang dosenang kasintahan. Kasi tingnan nyo naman yung kagwapuhan ni Jose Rizal talaga. Ayan oh. Portrait pa lang yan ah. Nandyan din yung mga drawing niya. Nung papunta lang siya sa ibang bansa. Ayan. Yan yung drawing niya yan mismo. Tapos yung mga aklat na binabasa niya noon. Nung kanyang kabataan, mahiling talaga siya magbasa ng mga libro. Ito po yung sabi ko sa inyo na original talaga na sahig nila. Ayan, dito po sa unang palapag. Kaya tara na, akit na tayo sa ikalawang palapag para makita natin yung mga silid nila at saka yung mga kainan. Let's go, samahan niyo ako. Pagdating ko dyan sa taas guys, mayroon palang lalaki nakaupo dyan sa taas. Gulat na gulat ako. Doon pala sa silong ng bahay ay original na ginagamit bilang kwadra ng mga kabayo at karwahe. Yun yung pinuntahan natin kanina doon sa baba. Ito po yung mga kainan ng pamilya. Meron din po mga jars dyan. Dyan po ang lalagyan ng mga pickled green papaya po ni Doña Lolay. Mahilig po kasi sa mga pickles po si Doña Lolay. At ang sabi naman po ng kanilang cook na si Valentina mahilig daw ang pamilya sa relleno, adobo, estopado at pochero. Hindi ko po nakausap si Valentina mismo ha. Baka magtaka kayo bakit. Alam ko. Kasi nababasa ko dito sa gilid. Nilalagay nila. At ito po pala yung kusina nila. Meron dyan yung yung mga lumang gamit. Ito po yung kusina ha. Kasi yung isa ko kumpare, nagpapahanap po siya ng kusina talaga na... Natawa ako kasi sabi niya saan daw yung kusina. Ito na po yung kusina, yung bilao dyan. Tapos may mga lumang plancha. Naalala ko talaga noon, yung lumang plancha na ginagamit namin. Ayan no, yung uling po ang nilalagay. Ayan, mayroong lalagyan ng mga palay o yung butil ng bigas pala. Tapos merong kayuran. Si Mama, Lola. Show Lola. Ang ganda ng sahig nila, oh. Yan po yung mga cabinet. Nilalagyan ng mga plato. Yung sa gilid po. May nakalagay na hindi pwedeng bawal hawakan. Kaya tinitingnan ko na lang. Mga original po yan na gamit nila. Yan, parang aparador. Tapos dito po sa labas. Ayan. Meron po dyan. Diyan po yung balon nila. Yan. Yun pong balon nila nasa baba.
Dali na ka. Please, hold mama. Kasadot. Takang doon ang papakubakan. Ngayon po ay babalik po tayo sa loob at pupunta po tayo sa mga silid nila. Isa pa. Mula dito sa bintana matatanaw yung kanilang malawak na bakuran. Ayan po, kita-kita po yung yung maliit na rebulto ng Batang Rizal doon, no. Ayan. Pupunta po tayo mamaya diyan. Ito ang silid kainan ng pamilya kung saan tinatanggap ng pamilya Rizal ang kanilang mga panauhin at mga prominenteng miyembro ng lipunan. Sa gilid nito ay ang kaida at nagsilbing silig aklatan ni Francisco Mercado, ang pinakamalaking pribadong aklatan sa bayan ng Calamba noong panahong iyon ng may 1,000 libro. Ang kaida ay konektado sa sala na patungo rin sa 3 silid tulugan, ang kwarto ng mga lalaki para kay Jose at Pasiano, ang kwarto ng mga babae, at ang punong silid tulugan. Ang pinakamalaki sa lahat ng kwarto, ang punong silid tulugan na may tulugang 4 na haligi kung saan isinilang si Rizal. So ayan po. Diyan po siya isinilang. Pinanganak po siya noong June 19, 1861, Wednesday between 11 p.m. to 12 midnight. Kaya pala siya pinangalanan na Jose dahil daw po sa debosyon ng pamilya sa kay Saint Joseph. Original na gamit po nila talaga yan, yung upuan at saka yung nilagyan ng blanket at saka lalagyan po ng batig. Ito po. Kaya hindi po siya pwedeng hawakan. Yan, mga original na gamit pa po nila yan. At dito po dito po yung higaan ni Pasiano, yung iisang kapatid na lalaki ni Jose. Siya lang po ang tanging merong yaya na nagangalang si Aguilina. Dahil may isang kondisyon kasi si Pasiano noong bata pa siya. Yan po, mga original na gamit po yan. Yung mga hugasan po yan ng kamay. Si Pasiano din po ang nagturo kay Jose na sasakay sa kabayo at sa mag-fencing. Ayan, hinawakan ko yung lampara nila, oh. Kasi abot kamay ko lang. Ngayon lang pala ako nakakita ng rebulto na ganito. Yung parang medyo bata pa siya dito. Sinito pala si Rizal noon. Ang palagi ko kasing makikita yung medyo, ito yung palagi ko nakikita sa libro. At dito naman po yung silid ng mga kapatid niyang babae. So, dyan po isang tao lang nakakasya dyan, kaya yung iba is sa sahig na po nakahiga at saka dito. Yan po ay isa pong original din na gamit nila.
Ngayon po ay pupunta na tayo doon sa bakuran. Dito tayo dadaan sa gilid. Ito pong azotea nila is original po ito na struktura ng bahay. Yan po sa baba yung balon. Original din po yun. Tsaka dito po sa gilid makikita yung kalsada. Oh. Tara, pupunta na tayo doon sa kanilang malawak na bakuran. May ano pala dito sa baba o hagdanan. Tapos din sa gilid may elevator. Kasi karaan mo, 150 years na ni. Lot layas agnora. Na. Dumi sa layas. Nagmamadali kami bumaba dahil mag-alas 4 na nga at pasara na nga yung dambana nila. Pupunta tayo doon sa ito yung sa likod bahay. Pupuntahan natin yung rebulto ng maliit na Rizal at saka yung kasama yung aso niya. Makikita din natin yung bahay kubo niya doon. Isa po yung kubong gawa sa na isang replika lang po na kubo. Tapos yan po makikita niyo ang rebulto. Gawa po yan noong 1996 ni Dudley Diaz para sa sentenaryo na pag-alala sa kamatayan ni Rizal. Yan po yung anak ko na si Clint. Nagpa-picture po siya dyan. Gusto niya pa-picture. Pure Pinoy na. At dito po inilibing ang nanay at tatay ni Jose Rizal. Nilipat po dyan sa kanilang bakuran. Ito po ay replika lang po ng bahay kubo niya noon. Dyan po siya natutulog at saka nagbabasa nung maliit pa siya. Ito naman po yung mga damit niya. Ito po sa gallery. Sayang nga po hindi namin napasok kasi sarado na nga po ng alas 4 kaya pwede naman tayo bumalik dyan kung may panahon. Tapos yan, palabas na nga po kami. Pupunta kami dyan sa simbahan kasi narinig namin yung kampana tumutunog. Ito po pala yung balon nila. Original na balon po yan. May mga naghuhulog po na mga barya sa ilalim. Pero tinakpan po nila kasi delikado na. So, nang lumabas na nga po kami, sabi po ng mama ko is, pumunta muna tayo doon sa may simbahan. Ngayon po ay pumunta po tayo doon sa kabilang kalye dahil doon po yung simbahan ng Saint John the Baptist at doon po bininyagan si Jose Rizal noong June 22, 1861. So mga after 3 days po pagkatapos niya pinanganak, bininyagan po agad siya dyan sa may simbahan na yan. Tara po, pumasok po tayo doon. Napakaluma na po ng simbahan na bato na ito. So yun lang po. So, marami pong salamat sa panonood at samahan niyo pa po ako sa iba pa po nating vlog para po sa mga ibang historical sites ng Pilipinas.